Hey, it's DJ. What that? It's number one. So yan, ito na po yung ating ginawa ng paraan. Ito po ay mainit pa kasi ito ay ating binaga sa apoy. So doon kanina sa kusinilya, ito ay ating pinainit doon sa apoy kanina, and then inisuksok natin ito dito. So yan, may nitinit pa oh. And then tayo ay nagsunog ng plastic ito para iniikot natin itong ganon yung plastic nya. So yan oh, kitang kita ang ebidensya oh. Hindi ko na lang pinakita kanina at nakalimutan ko. And then yan, inano natin ito ng screw, yung flat screw para mag flat siya. Yan. So yan, magagamit na natin. Ito yung ating in order sa Shopee. Hindi ko lang matandaan ko anong pangalan nito. So nandun pa sa aking in order. Square po yan, ating in order na yan. Kasi po yung dating nakalagay dito ay nabasag. Kumbaga sininsil natin, nabasag na. So yan, ginawa lang natin ng paraan. Inisok-sok natin yan pagkainit natin itong ano na ito, nakalimutan ko ng pangalan nito eh. So yan, magagamit na natin. So magsulat-sulat na naman dyan. Mamaya papakita ko kung ito'y okay na. Hindi yung makina ating sasalpak na at sira din ang makina ng ating i-repair na washing. So mayroon naman kakabit tayo dito, sikinan nga lang. So ito, magagamit na natin to. Init pa oh. Wari ko na may wala ng tagas yan. Epoxy sana ang ilalagay ko, ay naisipan ko ito na lang. Ayan, matitesting na natin yan mamaya. So ito na mga igan, ating kakabit na itong insulator na to. So yan ay yung ating ni-repair. So shoot na natin para ating matesting na. Medyo nagtagilid lang ito, gawa ng ano siya, hindi natin i-align. So here, mamaya kakabit na natin yung kanyang motor pati belt. So syempre tanggalin muna natin yung mga tornilyo niyan, and then para ating mailagay yung kanyang motor dito. Kuhanin natin yung motor. Second hand lang ating ilalagay din eh, at wala tayo pang nare-rewind. So ito ang ating ikakabit. So ito naman ay okay pa. So yun, may wire pa kasama. Tanggalin na natin yung wire na yan. Ito adjust lang natin to. Ito yung nasa yad. Iangat lang natin to. Yan, isalpak na natin yan. So yan, nakabit na natin yung kanyang motor. And then magkukoneksyon na lang tayo maya. Silipin lang natin kung pantay. And then sisikipan muna natin itong insulator na to. Para masikip siya, para hindi siya magwawala.
na yung ating motor. Tingnan natin kung pantay at mahirap pag hindi pantay yan. So yan, tingnan natin kung maganda na ikot niyan. So ito po yung adjustment niya. Kapag maluwag ang belt or maluwag o mahigpit, pwede siyang luwagan. Pwedeng ibaba pa ganun para magsikip. Pag iniakit naman pa ganun, paano yun, pahigpit. Kailangan tatansyahin kung maluwag pa ba siya o masikip yung kanyang belt. Ang katulad niyan, yung kanyang isang tornilyo. So kailangan masikip yan para hindi mahulog yung tornilyo na yan. Kasi pag nalahulog yan, mahirap maghanap ng tornilyo yan. Kaya kailangan masikip para walang palag. So yan, testingin natin. So magko-connection muna pala tayo. Ganito po ang pagko-connection yan. So ito po ang kulay blue, ang pinakang common natin. Ito yan ang pinakang common nya. Hindi, nitong kabila na linya, diretso po ito sa timer, paakyat sa taas sa timer. Hindi, yung kabilang linya naman, halimbawa sa dryer, dito rin yung common nya sa blue, hindi dito rin yung isang linya. Hindi dito yung kanyang capacitor sa dryer. Yan, dito i-connect tayong isa. Ganun. Dito naman sa ating timer sa taas, so kahit magkabaliktad po yan, pwede yan. Kasi left and right lang naman siya. Yan, ganito ang pagko-connection po nito. Itong ating dryer bang, itong ating washing motor. Bali ang kakabit po natin dyan ay Toyo F microfarad. Dito po natin yan i-connection sa capacitor. Yan, capacitor, hindi sa kabila. Yan, nakakoneksyon na po tayo. Ngayon naman lalagyan muna natin ng kanyang cover para hindi siya mag-ground. So gagamit lang tayo ng mga pang-ipit nito. So pwede naman po ito. Yan, ganito lang oh. Yan yung kabila dito. So kahit ito lang ang ilagay nyo, mga ano na ito, spaghetti tube. So kailangan lang masikip. So palitan natin ito, masikip-sikip para hindi siya lumuwag. Yan, tapos yan lalagyan naman natin siya ng cover o plastic. Sikip itong isa na lang. Yan, okay na. And then lagyan natin ng plastic para hindi siya mabasa. So itatali lang natin dito sa gilid. Ay, itong matagkal. Okay na yan. Basta tuwag lang siyang mabasa. Yan, kuha lang tayo ng extension para ating matesting na. So yan, i-plug in na natin.
saksak na. Hindi, switch natin itong timer. Ayun, okay na po. Ikot na siya. Kabila. Ayun, okay. Kaya po gumagana na. Napakinabangan na natin yung ating in-order sa Shopee. Tingnan natin kung pantay ang ikot. So yun, okay na po siya, pantay na ang ikot. Pagka po maluwag yan, yan ay ating sisikipan ng belt, ganun. Yan, subukan naman nating lagyan ng tubig. Gasan muna natin. Masyadong marumi. Dumikit na. Nagtigas na yung kanyang sabon. Sabon ito ay tumigas na ito. Tumigas ang sabon. So yan, saksak natin uli. At ating nilinis na. Hindi na switch natin ng timer. Ayun, lakas na. Kaya na yan. Okay. Napakinabangan na talaga natin. Lakas ang ikot nito ay. So yan yung ating ni-repair ngayong araw. Pinalitan natin ang chicken hand na makina. Yan, magagamit na ito. So yan, okay na po. Yan, baka hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka na. At ito ay nakaabang yung ating pang dryer. Tayo ay magre-rewind pa ng ano nito, pang dryer ng ito. Yan, paki-like and share na po itong ating repair na washing. Yes, smart po yung tatak niya, no? Smart beauty daw. Wala pa lang timer din at wala pa tayong ano, pang washing na dryer. Yan, na rin ang notification doon para sa mga susunod pa natin video. Yan, God bless you po. Lagi ko din nasabi. Yan.